Eh, pag may rayuman na marami nang inaano, naku, hindi ko na ano to, pwede mong ibalik ko na lang ito ng nanay at tatay niya. Sigurado ka ba bang buhay yan? Yung nanay at tatay niyan. Ibig sabihin, for better or worse, mag-decide ka na, baka mamaya ngayon mo landap dahil ano, sariwa pa eh. Paano kung hindi na sariwa? O, kaya ano yan? Kaya bilog ang singsing. Yun ang sinisimbolo. Sister, baka, ako sagot natin. Pero pagka naging kapatid mo na sa pananampalataya, meron na. Meron na. Kasi ano na kayo eh, yung dugo ni Kristo, mas matimbang sa lahat ng dugo. Kaya kayo, yung binigay sa atin dugo na tumigay sa Panginoon, mas matimbang kaysa sa lahat ng dugo. Kaysa kapatid mo sa naman. Iba ang kapatid sa pananampalataya. Mas ano siya, mas mataas yung antas ng ano niya, ng pagiging magkapatid natin. Kaya kapag kapatid mo na sa ano yan, pwede ka nang makialam, pwede ka nang ano, kasi magkakapatid na tayo sa Panginoon eh. Diba? Kaya nga meron church discipline eh. Diba? Kapag merong ano, sabihin mo sa buong iglesia, 18 po ng Matthew. Diba? Meron ng pakialam kapag kapatid na sa pananampalataya. Kaya nga meron ng hukuman ng iglesia nun eh. Kapag ayaw kang pakinggan, ipalagay mo siyang maniningil ng buwis. O kanino sinabi yun? Sa mga pagkakapatid. Kapag merong isa, laban sa isa. Kaya nga sabi niya sa chapter 5 ng unang Korinto, huwag kayong magsasakdal sa hukuman ng liko. Kaya yung iglesia, meron din po siyang disciplinary action, meron din po siyang hukuman na spiritual. Kayo ang mag-aayos sa inyong sarili. Ibig sabihin, meron tayong pakialam sa isa't isa. Biblical naman po yan, nandoon po sa mga chapters na yung basahin niyo po yung buong context. Nandoon po yun. Kasi sa mga magkakapatid naman po, minsan na nangyayari talaga ganyan. Lalo na pag nakikita po, medyo immoral. O diba, alam namang hayaan mo lang. Immoral na nga eh, dami na nga natitisod eh. Hindi ka ikibo? Diba? Kailangan mo na mag-ano, ano ba gagawin natin dito? Tapos nagsasalita pa sa pulpito, at tapos na. Diba? O maglalasing, tapos siyempre, meron ka ng pakialam, kapatid na marami na nakitisod eh. O, diba? Okay ba yung ano? Biblical yun! Nakasulat talaga sa Biblia yun. Pero pag hindi natin kapatilan, hindi natin gano'n, yun talaga masasabyan tayo. Gusto tayo kaya naman po. Sino ka ba? Baka meron pa ako kayo gusto kasi kapatid. Kasi doon naman sa mga crab mentality. Kasi ang karamihan na nakikita ko sa mga crab mentality, yung hihirahin ko po, hindi sila nagbabasa ng Bible. Wala silang pagmamahal sa kapwa. Pag halimbawa, yumayaman ka o nagkaroon ka ng kasalanan sa kanya, talagang bababa ka. Sisirahin ka dahil sa mga kung ano ng mga salita na hindi maganda. Crab mentality. Hindi sila nagkukuha ng Bible. Kaya nga po mga kapatid, ang isang sagot po dyan sa Romans chapter 12, 1 and 2, sabi niya huwag tayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano yung mabuti at lubos na kalooban ng Diyos. Kasi ganito ang sanglibutan, dapat iba tayo, pasalungon tayo sa kanila. Kasi Christ-like tayo eh. Diba? Kung sino, meron silang crab mentality. Tayo naman merong iba. Yung ina-uplift natin ang bawat isa para lalong ma-motivate. Iba tayo sa kanila. Kaya sabi niya, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Kasi ang ini-inject sa atin ng Panginoon, Christ-like mind. Yung katulad ni Kristo na pag-iisip, pag-uugali. Kaya sabi niya, maging ilaw at asin tayo. Kasi ang gandang paliwanag, di ba? Ang lahat ng pagkain, walang lasa pag walang asin. Ganun tayo. Any food without salt, hindi masarap kainin. Kaya nga sabi Brad na, ano masarap sa baboy? Pag walang asin, wala ba?
Ang totoo kaya po ang mundo ay nagiging mundo pa rin dahil ang Diyos po, meron pa akong nalalasahang asin sa mundo. Meron pa akong bawat isa sa atin na mananampalataya na nasa bawat city, nasa bawat nayon, nasa bawat bansa na nagsisilbing asin at ilaw sa kanyang paligid at panasa. Naka-scattered lang po yan sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang nasyon at iba't ibang lingwahe. Muli po mga kapatid, sa magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po nawa tayo. Salamat po sa turo at aral na ibinahagi Douglas at Bart. Wala po tayo sa pinakasentro ng ating gawain. Saan po namin sa hymn number 200. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of the great sacrifice on Calvary. This we do in Lord's name, as Christ has said.